Tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. And this will be the last part of our topic in Philippians, or the series that we've studied from the book of Philippians. Again, as usual, let me begin with this question. How do you feel about the statement that practice makes perfect? How do you feel? Kailan ito naging totoo sa iyo? At kailan naman ito hindi naging totoo? Kailan nagkaroon, marahil sa isang situation sa buhay mo, nung marinig mo to, ano yung dating? Nung maging malinaw sa iyo yung meaning ng practice makes perfect, may ginawa kang isang bagay, talagang nagbuhos ka ng panahon at nakita mo yung result, maganda pala. Di ba? When we say practice makes perfect, it doesn't mean na lahat ng bagay perfect tayo. Kasi wala namang perfecto talaga eh. Ang pinapaalala lang po nito, halimbawa kung mayroon tayong isang bagay na ginagawa, di ba? Yung tinatawag na being familiar, o yung pong sa ating mga, kumbaga ay result ng ating ginagawa kapag pinag-usapan practice makes perfect, ibig sabihin, yung outcome ng ating ginagawa po, sabi nga sa Tagalog, kahit tulog ka, alam mo. Nakuha natin yung ganong idea. Ibig sabihin, alam na alam mo yung bagay na ginagawa mo, even the outcome. Simpleng example. Kapag po lagi nating pinapractice kung paano magluto halimbawa ng, ano bang pinaka-paborito niyong pagkain? The first time that you tried it, parang iba yata. Hindi yata ganang kasarap. Practice ulit, try ulit. Hanggang sa makita mo, wow, this is the best. Sa paulit-ulit mo na ginagawa, doon nakikita yung tinatawag na perfection sa bagay na yun. I hope na get natin na hindi ito perfection na patungkol sa lahat ng ating ginagawa. Kasi may mga failure in life din po tayo. Hindi lahat ng ginagawa natin is tama. Subalit pag pinag-uusapan, practice makes perfect, dapat po inline ito kung ano yung bagay na dapat mangyari sa buhay po natin. Kaya maganda na mayroon tayong ganito ring idea, practice makes perfect. Okay, so I hope na-get po natin. Now, pansinin niyo po, may papakita ko sa inyo ilang mga picture. Ano sa palagay niyo ang nangyayari? Okay, interpret niyo nga sa akin kung ano nangyayari dyan sa mga icon na yan. Identify niyo ba kung anong klase yung drawing yan? Identify niyo kung ano yan? Yan, the heart and the brain. So, alam niyo, mahusay mag-usap yung dalawa na yan eh. Diba? Sabi nung isa, heart, what happened? Sabi nung, yung brain pala. Heart, what happened? Ano sabi nung heart? I watched the news. Siguro hindi niya na gustuhan yung news, kaya affected siya. Diba? Diba? Parang gano'n, no? Yun namang isa, ano yan? Medyo maliit yung text eh. I hate it when you are right. Ayan. I hate it when you are right. Ano sabi ni brain? Don't say I didn't warn you. Don't say I didn't warn you. Di ba minsan yung, nai-imagine ba natin kung paano itong dalawang bagay na ito minsan eh, di ba nag-uusap at nagtatalo pa? At kung anong nangyayari sa buhay ng tao kapag itong dalawa na to ay hindi magkasundo. Another kumbaga for picture. Pansinin niyo itong dalawa na to. Di ba? Yung isa, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay sa mundo ng kawalan. Kilala niyo. Okay, so, di ba napakaganda na instead na lagi na lang maglaban itong dalawa na to, ang isip at ang puso, di ba maganda kung makikita nyo na nag-a-agree sila? Di ba sa school dati, I don't know kung naaalala nyo ba, sa school, may mga program dati, kami nung elementary and high school, meron tinatawag na balagtasan. Alam niyo yung balagtasan? Yung isa nagre-represent sa puso, yung isa sa isip. At naglalaban yung dalawa. Sino ang mas mahalaga? Ang isip o ang puso? Sino ang dapat sundin sa pagmamahal sa pag-isip? Sa pag-isip. Sa pag-ibig. Ang isip o ang puso? Ang magandang pag-usapan yun eh. Di ba magandang pag-usapan? Sabi nung iba, dapat isip ang masunod. Sabi nung mga, hindi dapat puso. So ano ngayon ang mangyayari kapag hindi nag-a-agree ang isip at ang puso ng tao?
So maganda na makita po natin, mga katotohanan na pwede nating matutunan sa Bible pag yung pinag-uusapan po itong bagay na to. Kasi ako po naniniwala at talaga namang totoo, ang salita ng Diyos ay napapanahon. Kahit po gaano katagal na itong nasulat, kung si Lord ay hindi pa darating for another 2,000 years, okay lang. Yung salita niya na pinag-aaralan po natin ngayon, mananatili yan hanggang hindi siya dumarating. Kaya yung natututunan natin sa mga salita ng Panginoon, very applicable even in our time. Kaya kung may title po na gusto ko natandaan nyo, is this, Practice Within. Practice within. Isang bagay na magpapaalala sa atin, nagugulat ka ba kapag ka may nakikita kang action outwardly? Nabibigla ka ba na, bakit ko nagawa yun? Meron bang point sa buhay mo na pati ikaw hindi mo alam kung bakit mo nagawa yun? Kaya minsan may kasabihan na sa huli ang sabi nung iba, magsisi ka na ngayon bago mo gawin yan para hindi mo maranasan yung nasa huli ang pagsisisi. Well, pag tinignan natin yung realidad ng buhay, totoo yan, nagugulat tayo kapag yung outcome hindi mo gusto. At kahit gusto mo yung nangyayari, minsan nagugulat ka rin. O, paano nangyari yun? Galing nga. Pagka gusto mo, pagka naman hindi mo gusto, paano nangyari yun? Para bang hindi ko na maibabalik ang kahapon. Yung nagiging madrama na tayo kapag kaganoon na yun. Anong nangyari? Saan ako nagkamali? Ang dami nating title na naiisip. Para ba, di ba minsan gano'n, yung realidad ng buhay, gano'n naman talaga eh. Kaya ako nakitang title po ito kasi maganda na makita natin ano ang nangyayari sa isip at puso natin. Especially kapag dumarating yung time na stress tayo, pressure tayo, problematic, hindi mo alam kung anong gagawin. Kristiyano tayo, Lord, bakit ganito ang buhay? Yung nakikita ko doon sa action ko, bakit hindi, iba yata? Lord, anong problema? So may mga ganon. Maganda na makita po natin ito. Anong nangyayari within? So gamitin muna po natin, within, inside me. Diba? Anong nangyayari sa sarili ko? Diba? Bago ko gawin ang isang bagay. Mayroon ba akong idea kung ano nangyayari inside me? Within me? So maganda po na makita natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. So let's read from the book of Philippians chapter 4 verse 7. Ito yung maganda pong paalala ni Paul. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Wow. Siguro sa karamihan, very familiar sa inyo itong verse na to. Memory verse nyo pa yan. At napakaganda po kung ating titingnan yung katotohanan sa mga salita ng Diyos patungkol po rito. Sabi ni Paul, and the peace of God. Napakaganda po na maging malinaw sa atin itong klase ng peace of God na sinasabi ni Paul. Kasi sabi niya, itong peace na to, which transcends all understanding, will guard. Lahat na ng klase ng pangunawa na kailangan natin, yung peace of God na sinasabi ni Paul, ang siyang tutulong sa atin to guard our hearts and our minds. So kapag ka nagtatalo na ang isip at puso natin, hindi na natin alam kung sinong susundin. Di ba minsan naisip mo, sabi ko, abay, hindi ko dapat ginawa yun. Kasi ito naman puso ko na to. Bakit parang hindi ko talaga mapigilan? Ayan na, yung emotion natin, para bang mas nasusunod at hindi na mabalance ng ating isip. Ang realidad, the reality is, yung peace of God na yon, ang ginaguard niya is both heart and mind. Hindi lang si mind, hindi lang si heart. May kilala ba kayong heart? Evangelista. Sabi ko na naman. So hindi naman tayo nagpo-promote. May kilala kayong mind. Minecraft. So di ba,
So maraming bagay sa buhay natin na kung paano natin dapat naintindihan ang pwedeng magawa ng Diyos sa buhay po natin pagdating sa pag-uusap na peace of God which transcends all understanding. Di ba? Okay, kung merong bagay na gusto ko na tandaan nyo sa ating mapag-uusapan ko ngayong hapon is this. Processing God's properly. God's Word. Or God's Word. Galing talaga ng buti na lamang at na may kasama pa ako dito. Okay. Processing God's Word properly helps us manage our lives peacefully. Wow. Diba sabi ng iba, Pastor, parang hindi na totoo yan. Lahat na ng parang wala talaga akong kapayapaan. Kahit anong gawin ko. Ang tagal ko nung umaattend pastor ng church, ay halos nabasa ko na nga ang Bible from cover to cover. Ay bakit ang buhay ko parang walang kapayapaan? Maisip ko pa lang itong tao na to, hindi na ako payapa. Paano nangyayari sa buhay natin, mga kapatid? Di ba samantalang ang pangako ng Diyos ay napakalinaw? Di ba, anong nangyayari sa buhay? Hindi ko sinasabi na lahat na ng panahon tayo payapa. Hindi, that's not my point from this statement. Talaga naman darating yung panahon na grabe yung stress, grabe yung problema. Hindi ka talaga payapa. Kasi pagka hindi mo naman naramdaman yung worry, ay baka hindi na normal yung situation mo. Pagka sinabi mo na hindi ka na nagwo-worry, teka muna. Hindi mo talaga nararamdaman. Hindi talaga, pastor. Wala talaga worry. Pati pag-usapan ka natin mabuti, anong sitwasyon? Bakit hindi ka nagwo-worry? Di ba? So, kinakailangan maging malinaw po sa atin. So, ang point ko na gusto maging malinaw dito is the word processing God's word properly. Marami na tayong nababasa, marami na tayong napapakinggan, marami tayong natututunan sa salita ng Diyos. Ano ang nagagawa nito sa buhay natin? Natuturuan ba tayo ng ating mga napapakinggan at natututunan to manage our lives peacefully? Yung bang peace of God na sinasabi ni Paul, which transcends all understanding, nagagawa ba nun nung katotohanan niyo to guard our hearts and our minds in Christ Jesus? So, di ba, maganda na makita po natin itong katotohanan nito, yung mga tanong na paano ko pinaprocess ang Word of God, paano ito naging tuturo sa akin. So maganda po yan kasi in reality, maraming nagbabasa ng Bible. Mas magagaling pa sa atin. Maraming mga Bible scholar. Magagaling. Pero bakit yung buhay hindi tama? Bakit hindi maayos? Bakit hindi makita si Kristo? So wala doon sa Bible yung problema eh. Kasi ang Bible, talagang kahit sino pwedeng magbasa. Ang problema naroon sa taong nagbabasa on how they process, how they understand, how they analyze, how they listen. Diba? Mahalaga po yung term of processing. Kasi from the word process, ang dami mong dapat i-consider. Diba the term process? So marami tayong pwedeng i-consider, pero kapag tama yung ating proseso, I believe po may kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kasi hindi po nagsisinungaling si Paul nung sinabi niya na, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Hindi po yun biro ni Paul. Hindi rin yung kanyang katang isip. Totoo yun na ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay pwedeng tanggapin ng tao. Bakit po? Kasi unang-una, even from the book of Galatians, sinabi ni Paul that peace is the fruit of the Holy Spirit. So kung mayroon tayong Holy Spirit, mayroong kapayapaan. At ito po ay napakaganda na matutunan natin paano maging payapa, paano maging calm. Di ba kahit po grabe yung problema mo, payapa ka. Di ba paano kaya yun? Basta kahit po talaga anong gawin ko, hindi ako mapayapa eh. Ano kaya ang problema talaga? So, tingnan natin yung mga salita ng Panginoon na sinabi ni Paul. Doon pa lang sa verse 4 and 5, sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. Right? Apostle Paul naman. Sa aking mga problema, paano ako mag-rejoice?
Diba? Wala akong kaya. Sabi niya, I will say it again. Inulit niya, rejoice. Let your gentleness be evident to all, not to some. The Lord is near. Now, pag binasa natin yung background nito, 1 to 3, in-encourage ni Paul, yung mga Philippians, or mga taga-Pilipos, na kung ano yung bagay na natutunan nyo, ipamuhay nyo. At may binanggit siya ng mga names dyan na medyo siguro nagkakaroon ng misunderstanding. Pag binasa nyo po yung verse 1 up to 3. Okay, si Eudia, si another name na binanggit niya ron is another woman. I think, what is that? May assignment na lang. Nakalimutan ko yung name niya. Parang nag-i-start siya sa E. Or sa, ano sabi? Sintichi ba? Ang hirap kasi. Yeah. Ang hirap pa sa, ang hirap i-pronounce yung mga name. Sintichi ba siya? O Sintichi? Whatever the name, no? Mayroon siya dyan na, kumbaga po ay inihahabilin or parang ini-encourage siya yung mga believers sa Philippi na intindihin niyo itong dalawa na to. Kinakausap ni Paul yung dalawa niya na mag-agree kayo. Probably meron silang misunderstanding. Parang tayo minsan. Di ba? Kaya nga sabi ko, ang Word of God napapanahon eh. Kahit sa panahon natin ngayon, minsan may mga misunderstanding tayo. Sa buhay mag-asawa, buhay magkaibigan, pamilya. So kahit Kristiyano, meron talagang misunderstanding. Kaya si Pablo nagpaalala, tulungan niyo itong dalawa na ito. Kasi yan ay katuwang ko sa pangangaral. They were my partners in the gospel, yung pangangaral. At nabanggit din niya si Clement, isa sa pangalan doon, na nakakatulong ni Paul. Ang point lang ni Paul dito, normal yung problema. Pero dapat mag-rejoice tayo in the Lord always. Paul, kahit may problema, dapat mag-rejoice. Sabi ni Paul, dapat. So the word rejoicing, hindi ibig sabihin na ikaw ay laging nakatawa. Ikaw ay laging nakangiti. Tawa, basta nagre-rejoice ako. Hindi yun ang point ni Paul. Pag tinignan natin ang context niya ni Paul, that characteristic, rejoice in the Lord, that comes from our heart. Yan yung napaprocess ng mind and heart natin at nagmamanifest sa buhay. Yung rejoicing. Almost equal to the word joy in the Lord. Let your gentleness. Kaya, pag pinag-aralan natin, namumroblema itong si Synthesis saka si Eudia ba yun? Eudia? Yeah, parang Eupronio lang yung dating yung pangalan. Eudia. Euro. Okay. So, hindi ko nakakilala kay Eupronio. In the future, makikilala niyo siya. Anyway, so, bakit ba tayo napunta kay Eudia at Eupronio? But anyway, nung sinasabi ni Paul na rejoice in the Lord, gusto ni Paul na encourage yung mga kapatid na kahit kayo may mga problema, may mga differences, balikan nyo kung paano kayo tinuruan ni Lord ng kanyang mga salita. Dapat mayroong kagalakan sa puso nyo. Dahil yung kagalakan na yun ang tuturo sa inyo para maging gentle kayo. And sabi ni Paul, gusto niya remind, panahon pa ni Paul, sinabi na niya, the Lord is near. Alam niyo totoo ko dyan ni Paul na the Lord is near? Is the reality na ang Panginoon ay babalik. They believe kasi at the time na malapit nang dumating ang Panginoon. Pag tinignan natin yung kanilang idea po at the time, ini-encourage nila mga kapatid na darating si Lord. Hindi kinakailangan na mawalan tayo ng pag-asa. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nagkamali si Paul. Kasi yung context dyan ni Paul, during their time, is based sa promise ni Jesus na babalik siya muli. But they don't know the time. So hanggang ngayon, we believe this promise is true. So ang point dito ni Paul, unang-una sa verse 4 and 5, is kinakailangan na ito pong kagalakan na nagmumula sa Panginoon din mismo ay nagmamanifest sa atin. Kahit sa kabila na tayo may mga differences, mula sa pamilya natin, buhay mag-asawa, anak, kahit may mga differences tayo, balikan natin lagi yung salita ng Panginoon na siyang nagiging source ng rejoicing. Kasi pag hindi mo binalikan yun, again, process. Pag hindi mo nagawang i-process yung Word of God na napakinggan mo, at basta ka nag-react, sabi nung brain mo, react na. Sabi nung heart mo, mamaya na, hindi, react. So ang mangyayari ngayon,
So yung rejoicing, mamimiss natin. Yung gentleness, mamimiss natin. Kaya sabi ni Paul, be evident. Alam mo yung galit ka na, pero alam mo, kapatid, parang maliyata talaga eh. Parang hirap gawin mo, no? Galit na galit ka na, pero alam mo, kapatid, mali yan eh! Paano ka magiging gentle? Di ba na, Pastor, pag tumas pa ang boses ko, gentle ako. Paano natin ibabalance itong gentleness na sinasabi ni Apostle Paul, be evident to all. So, may mga verses pa siyang sinabi. Sabi niya, do not be anxious about anything. Ayun, yung background kasi nito, may problema kasi kami, Paul eh. Ito si Eudia, hindi ko talaga maintindihan. Siguro sabi ni, sino na nga, si Stacio. Diba? O whatever. Pangalanan natin siya na si S and si E para hindi na tayo malito. Okay, sabi ni, or si A na lang and si B. Sabi ni B, problema kasi ako kay A. Di ba? Sabi ni Paul, do not be anxious about anything, but in everything, or in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ito maganda itong point na to ni Paul. Pag binasa po natin yan, minsan, nauumit natin, nakakalimutan natin yung word na with thanksgiving. Ang tendency agad, pag tayo problematic, pray agad, Lord, tulungan niyo ako, Panginoon. Present your request to God. Then maghihintay tayo sa Lord na answer. Pag wala pang sagot ang Panginoon, init na init ka na. Pag naiinip ka, iba din natin yung mindset mo. At pag hindi mo na-controlan, yung puso mo iba na rin. Pag hindi mo pa rin na-control, may tao na hindi mo maintindihan, lumalabas na kung ano yung nasa isip at puso mo. Medyo inis ka na, tapos iinisin ka pa nitong kausap mo. Lalong nagpapatong-patong ngayon. Tumamig ka dyan. Inis ako. So ano mangyayari? Yung anxiety natin, naroon sa mind natin, hindi mo process ng tama. To balance that anxiety, kasi hindi po talaga may iwasan na mag-worry tayo. Kaya sabi ni Paul, do not be anxious about anything. May solution, but in every situation, kung nag-worry tayo, ito, present yung word po kasi na with thanksgiving, ito gusto ko maging malinaw. Ito po ay proseso na nangyayari sa isip at puso natin. How to appreciate God in spite of problems and worries in life. Bigyan ko kayo ng example. Simpleng halimbawa. Bakit ka nagpapasalamat sa tao? Anong ginawa sa inyo tao? Binigyan ka ng regalo or anything na good deeds ginawa sa inyo. Uy, thank you ha. Kasi may nakita tayong good deeds. Pag tayo nag-send ng request sa Lord, Lord, please help me, at wala kang nakikitang sagot, parang hirap magpasalamat kung ang hihintay mo agad is the answer. So parang yung tao na, tagal naman tumulong nito. Alam naman niya na ako'y nangangailangan eh. So hindi mo mapasalamatan yung tao kasi hindi pa binibigay yung tulong. Pero alam mo, matulungin siya. Nasa rin tulong. Aba yung tagal. Nung ibigay, ay salamat dumating. Ano ba? Napansinin niyo isa yung ating pong style, di ba? Nung sabihin ito ni Pablo, napakaganda ng pagpapaunawa ni Pablo, we need to process first in our minds and in our heart. Ano ba ang situation? Parang gusto sabihin ni Lord, anak, ano bang problema? Alam mo naman, Panginoon, problemado ako, nagtatanong ka pa. Alam ko. Ano ba talagang problema? Dapat mo-process po natin yun eh. Ano ba ang problema ko? Ano ba ang source ng problema ko? Bakit ako nagkakaproblema? Sa kabila ng problema, nagpe-pray tayo, Lord. Ay sabi ni Paul, by prayer and petition. Pag na-omit niyo po yung with thanksgiving, Lord, ito yung problema ko. Tulungan niyo ako, Panginoon. Hindi ko na po kaya. Kasi parang si Lord hindi nakikinig. Minsan na yung mind and heart natin, iba kasi tayo mag-process bilang tao. Lord naman, please, alam mo yung situation ko, di ba? Para naman bago-bago, Lord.
ang tagal ko na naghihirap. Problemado ako dito sa bagay nito. Ba't hindi mo ako tinutugon? Minsan, pag mayroon tayong ganong attitude, nami-miss natin yung sinasabi dito ni Paul na with thanksgiving. Kasi ang proseso po na ginagawa ng Diyos sa isip at puso natin, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa, anything, nagme-meditate, at pinoprocess natin ng tama, even yung mga delay sa prayer natin, pinapaunawa yun ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind. Panginoon, buwan na, grabe. Hindi ko nakikita yung result sa aking prayer. Sabi ni Lord, ano ngayon? Kung patatagalin ko pa yan, mapapasalamatan. Pansinin niyo, mag-create ka ng senaryo na kinakausap mo si Lord at lahat ng sagot niya negative. So, mag-imagine ka lang, kausap mo si Lord, Lord, I pray, Panginoon, baguhin mo naman itong tao na to. Sabi ni Lord, no. Ano magiging reaction mo? Ikaw yung nag-uusap ha? Sa mind mo at sa heart mo, pinoprocess mo yon. Hindi ka, normal ka pa rin ha? Normal ka pa rin. Huwag mong isipin na ito. Ang gusto ko lang po minsan, makita natin how we process yung Word of God is give some condition na ang answer ni Lord is negative. Anong reaction mo? Mapapasalamatan mo ba siya? Masasabi mo ba sa isip at puso mo, Lord, kahit hindi mo ibigay sa akin ito, salamat. Dahil alam ko, may iba kang plano. Look at how you process that scenario. Dahil nung hindi talaga binigay, masaya ka pa rin eh. Nagre-rejoice ka pa rin. Bakit? Kasi sa proseso pa lang, ng heart and mind mo, ready ka na. Practice within. Dapat nakikita mo na sa loob mo na, pag ito hindi binigay ng Panginoon, anong gagawin ko? Diba? Pag itong tao na to, nagpakita sa akin ng hindi ko maintindihan ang senaryo, mukhang talagang aawayin ko. Lord, anong gagawin ko? Pagka yung process natin, sa loob pa lang, hindi na natin na-guard, pag naroon ka na sa senaryo, may hirapan ka talagang i-guard. Magre-react kasi kung alin ang process natin. Pag naiinis ka sa puso at sa isip, at may nangyari na kainis-inis talaga, ay maiinis ka. Hindi ka pwede makapagpakita ng joy kasi nga inis ka eh. Nagiging niyo yung point. Pag ang laman ng isip at puso natin, ayun yung napoprocess natin, at yung Word of God ay hindi natin magawa na kumbaga maibalance doon sa anxiety o sa anumang laman ng isip at puso natin, ang tendency, magre-react ka talaga based kung anong mayroon ka inside you. Kaya yung pasasalamat, hindi agad maibigay. Kaya ang pong ngayon, and the peace. Kung mangyayari ngayon yun, kaya sinabi ni Paul, in the peace of God. Doon palang magkakaroon ng katotohanan na ang kapayapaan ng Diyos, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Kaya nasabi ko po, processing God's Word properly helps us manage our life peacefully. The word peaceful, alam ko naman po na alam natin na hindi ibig sabihin na hindi ka nag-worry. Alam yung another term ng calm, ng peaceful is calm, di ba? Calmness. Kapag ikaw ay payapa, hindi ka makakagawa ng isang desisyon na ikapapahamak. Yung worry, naroon pa rin probably sa mind mo. Nag-aalala ka. Stress na stress ka. But this condition, na nararamdaman mo yung peace from the Lord na sinasabi sa ng Panginoon, anak, kahit anong mangyari, sinasamahan kita. Ito yung pangako ko sa iyo. And then nagkakaroon ka ng kapayapaan, yung calmness sa puso mo. Hindi ka makakagawa ng basta-basta decision na alam mo na pwede ka mapahamak. Kasi even dun sa mind and heart mo, napaprocess mo na yung tama, payapa ka sa puso mo, payapa ka sa isip mo, what do you think will be the outcome of your action? Ay, hindi mo kanina sa isip at puso mo, yun yung makikita sa iyo. Kaya pansin niyo, pagka tayo laging nakangiti, di ba?
Pagpasok mo pa lang sa church, nakangiti, ang saya-saya. Di ba, pag kinumusta ko, kumusta ka? Ato! Di ba? Masayang-masaya ka. Dahil nga yun yung nakikita mo sa loob mo eh. Pagka minsan naman malungkot tayo, di ba? Oh, kumusta ka na? Ito. Ay kasi, yun yung reality eh. Hindi mo may tatago yun. Downcast. Ito. Then we encourage each other. O ate o kuya. Try lang tayo ha. Huwag tayo mawala ng pag-asa. So, and then from there, nung narinig mo yon, ito ngayon si mind, yung brain mo, bigla parang na-trigger. Ting! Oo nga, ano. Bakit ba ako mawala ng hope? And then magko-connect na siya sa heart. Kasi the heart, alam natin sa Bible, the heart is the throne of the Lord. Diyan siya talaga nananahan. Kasi dito talaga manggagaling dapat lahat. The brain is the one who process. Pag-isipan mo na lahat. Pakinggan mo na lahat. Kaya nga dapat magkasama yung brain and heart. Nag-a-agree sila. Kasi dapat mo process ng tama, makarating sa puso, ma-meditate ng puso. Siguro sabihin nyo, Pastor, nagme-meditate pa ang puso? I believe, yes. Because in the Bible, heart is the inner core or inner being of the person. Ginagamit din niya sa salitang soul of the person. Ibig sabihin, dahil naroon si Lord, mas kinakausap ng Panginoon yung puso natin. At yung puso na yun at ang isip natin, dapat nagko-connect with each other. So kapag ka na-process ng tama, nag-a-act tayo ng tama. Kaya pagka may mga mali tayong action, focus for a while tayo, sabihin natin, Lord ang nagawa ko. That's the time, babalikan na naman natin yung paalala ng Panginoon. Oo nga, Lord, sinabi mo na sa akin yan before, pero ito na naman ako. Kulit-kulit ko talaga, Lord, no? Sabi ni Lord, buti, alam mo. But, di ba yung mga bagay na gano'n, yun yung reality. That's the realidad sa buhay. Minsan, kung adil lang po na kakausapin ng Panginoon sa pakikipag-usap na, Lord, ipaunawa mo po sa akin kung sino talaga ako. Ang ibig sabihin lang, no, your mind and your heart is willing. Di ba? To submit to the Lord. That's the process na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. And I believe that's the proper process na ginagawa natin. Yung Word of God, paano ito nagiging totoo sa buhay po natin. Finally, sabi niya sa verse 4 and 8, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy. Sabi na naman ito, think about such things. Again, kinuha na naman ni Apostle Paul yung ating pong condition ng mind. Ano ang naiisip natin? Sa panahon na tayo stress and worry, or worried halimbawa, anong naiisip natin? Ito yung advice ni Paul. Grabe ang problema mo? Think about such thing. Ano yun? Ano ba yung bagay na totoo sa promise ng Panginoon? Ano ba yung mga bagay na noble? Yung admirable, yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Diba? Ano ba yung mga dapat na nakikita ng Diyos sa buhay natin, sa isip natin? Ano ba yung bagay ng mga pure sa harap? Ibig lang sabihin dito ni Paul, ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita para sa iyong situation or condition ngayon? Ano? So, kaya babalikan natin ngayon yung salita ng Lord. And that's the time we will begin again to process. Lord, ito yung sinasabi mo eh. That's the time, think about such things. So, ang babalikan natin, kung ano yung sinabi ng Diyos. Di ba? Huwag agad muna nating balikan kung ano yung problema. Okay lang na makita mo yung problema, but don't make a decision based on your analysis on that problem. Pag hindi mo nakita ang Word of God in connection to your problem, mahirap po gumawa ng tamang desisyon. Lagi dapat nagko-connect. Lord, ito yung problema ko at ito yung analysis ko. Ang tanong, ano ang sinasabi ng Word of God patungkol sa iyong problema?
That's the time we process it. Lord, sabi mo sa iyong mga salita ito, ang problema ko ito. So anong gagawin ko, Lord? That's the time we process it. Ano sinasabi ng Word of God? At doon natin matatagpuan at may experience. So sasabi ni Apostle Paul na peace. Ay, salamat, Lord. Dahil naintindihan ko rin. Kung bakit siya ganon, salamat. Dahil pinapaunawa mo sa akin. Bakit ako ganito? Salamat. Dahil pinapaunawa mo sa akin. Ang salita lang po ng Panginoon ang pwedeng magbigay ng malinaw or yung tinatawag ni Paul na understanding sa mga bagay na dapat po natin gawin. Doon ni Paul in-encourage yung mga Philippi or Philippians, bawat isa po sa atin sa panahon natin ngayon, I believe it's the same truth and principle na gustong ipaunawa ni Apostle Paul. Pag tinignan po natin, doon sa verse 9, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, sabi niya, put it into practice and the God of peace will be with you. Again, sabi niya kanina sa verse 6 to 7. Sa verse 7, sabi niya, and the peace of God, which transcends all understanding, din niya sinimula na sabihin yung peace, will guard your heart and your mind. Ang isip at puso natin ay i-guard because of the peace. Nga, pagdating dito sa verse 9, binalikan ni Paul. Subalit ang tinukoy niya rito ngayon ay yung mga outward na, kumbaga po ay, nakikita din, the outcome. Na, kumbaga po ay, yung noticeable. Sabi niya, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me. Kasama-sama na po yun, put it into practice. Dapat nagmamanifest na. Dapat mayroon ng outcome. Dapat nakikita na sa buhay natin. So pag nagkaroon ng manifestation yon, and the God of peace will be with you. So pag tinignan natin, yung connection ng pag-process po lang po natin sa heart and mind natin, nag-i-start na yung peace. Pinapayapa na tayo ng Panginoon. And then based sa mga natututunan natin sa salita ng Diyos, sa mga example na nakita natin, sabi ni Paul dito, put it into practice. So kung malinaw na ang salita ng Diyos sa atin, what we need to do is to apply it. Pag ina-apply na natin yun sa buhay natin, sabi ni Paul, that's the time you will experience the peace of God. Because God or the God of peace will be with you. Yung samahan ka ng Diyos at yung kapayapaan ng Diyos ay nasa sayo, na kahit anong nangyayari sa buhay mo, yung po yung pangako ng Diyos na gusto niyang maranasan natin. Na ang ibig sabihin po niya, hindi ka kailan gagawa ng isang decision against sa Lord because of this condition. Payapa ka eh. Alam mo kasama mo ang Diyos eh. Paano ka gagawa ng isang decision na alam mo kasama mo ang Diyos? Isang decision na mali. Nakuha niyo po yung point. Na pag na-process natin ng tama, kaya may mga time na, di ba, yung temptation, pag naya na bigla, Lord, ganun ba? And then the Lord speak to you, don't. That's the time. Nagagawa mo ma-overcome. Pero pag hindi tayo aware, mula pa lang sa ating mind and heart, hindi ka na aware, pati yung action mo, hindi ka na rin aware. It is easy for us to trap by the enemy. Kapag ka mind and heart pa lang natin, hindi na napaprocess ng tama, diyan ang kaaway mabilis. Pag nakita niya, hindi niya nababasa ang isip at puso natin, pero nakikita niya sa action natin. Kung ikaw, sabi sa Tagalog, ay tuliro, or wala sa hulog, alam niya ng enemy. Kasi nakikita sa action, kung may mahusay na psychologist, si Satan yun, number 1. Yung pag tinignan pa lang niya ang tao, ngiti mo pa lang, itsura pa lang ng action mo, alam ni Satan. At sa pag-aaral po, of course, alam din naman ni Satan kung sino yung tutong Kristiyano at hindi. Kasi nakikita na, kumbaga, una-una, si Lord na nagpapaunawa kay Satan kung sino yung mga anak ng Panginoon. Pero ang chance lang ni Satan na dayain tayo ay kapag nawawala tayo doon sa tamang proseso ng salita ng Diyos. Nagda-divert yung ating buhay, halimbawa. Kaya minsan, yung kasalanan, hindi natin ma-overcome.
because of this condition. Yung kapayapaan mula sa Diyos, hindi natin maranasan. Probably yung kapayapaan na nararanasan natin sa mundo na to is kapayapaan because of what we wanted in our lives. Yung term na, payapa ako, masaya ako kasi mayroon akong mga bagay na to. Kaya pati pagkakamali, nagagawa natin, payapa din tayo kasi yun yung gusto natin mangyari. Pero pagka ang Lord kasama natin, kahit na gusto natin mangyari, sasabihin ng Panginoon, anak, hindi yan ang plano ko sa'yo. At doon ni Lord papadama sa'yo. Yung kapayapaan, Lord, salamat. Dahil hindi mo ako inababayan. Diba yun yung kagandahan po sa promise ng Panginoon. Kaya nasabi ko, trusting God heartily keeps us living His Word constantly. Pag ang puso po natin talaga, naroon yung nakikita ng Diyos, yung totoong pananampalataya, totoong pagtitiwala. Again, go back to our verse 6 of chapter 4. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition. Diba? With thanksgiving, present your request. That word, with thanksgiving, is an expression of our trust and faith in God. Pag nasabi mo na salamat Panginoon, hindi pa man niya tinutugon yung prayer mo, nagpapasalamat ka nga, that is trusting God. Hindi mo inihintay na maging positive muna yung situation. Saka mo pa lang, ay salamat Lord, sinagot mo yung panalangin ko. Hindi po yung totoong pagtitiwala. Bakit? Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things you cannot see. Yung totoong pananampalataya na may pasasalamat, hindi mo pa man tinatanggap yung sagot ng Diyos sa gusto mo mangyari, nagpapasalamat ka. Sabi ko nga kanina, at kung hindi man yun mangyayari, yung gusto mo mangyari, hindi nangyayari, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Bakit? Dahil alam mo na mas mabuti yung plano ng Diyos kaysa sa plano mo. Yung thanksgiving, lagi po yan nagmamanifest. Pag pinag-uusapan is God. Every time we pray, hindi natin dapat kinakalimutan, Lord, I thank you kahit po anong nangyayari sa buhay ko, kahit hindi ko pa nakikita itong sagot na to, I believe, Lord, kumikilos ka. And thank you, Lord. Diba, hindi ito yung conditional, Lord, thank you. Ay, bibigyan na ng Panginoon kasi nagpasalamat ako. No. Alam ng Diyos kung yung pasasalamat is totoo or pinapangunahan mo siya. O, Pastor, nag-thank you ako kanina sa prayer ko, ha? Sabi ko, thank you, Lord. Alam ng Panginoon kung yung pasasalamat niyo is really an expression of faith. Ang point ko lang po ganito, every time we come to God, diba? Every time we, kumbaga, give our request, whatever it is. So, be true to the Lord. Sabihin mo sa Kanya, yung pasasalamat, alam mo na, galing talaga sa puso mo at isip mo, na-process mo na, dapat ko talaga pasalamatan si Lord sa lahat ng situation. Dapat na-process mo yun eh. Hindi mo lang siya sinasabi dahil, sabi ni Pastor, pasalamatan daw si Lord. Lord, thank you. No. Hindi mo lang siya basta sinasabi dahil narinig mo, kundi alam mo kung bakit. Let me cite you an example. Ito mahalaga po to. Iba yung ginagawa mong isang bagay na alam mo kaysa sa ginagawa mo dahil sumunod ka lang. Again, iba yung bagay na ginagawa mo dahil alam mo talaga, naiintindihan mo, kaysa dun sa bagay na ginagawa mo dahil may pattern or sumunod ka lang. Kung ikaw sumunod lang, based on the pattern, pag nawala yung pattern, hindi mo na magawa, problema yan. Hindi yan talaga totoong na process ng tama. Nakikita ko po yung reality na yan, kahit minsan sa work ko, sa trabaho, pag hindi ko naintindihan, paano nangyayari itong bagay na to? Kung magbabase lang ako sa book yung nababasa ko, susundan ko lang step by step nangyari. After a week, pag binalikan ko, wala na naman sa isip ko. Sabi ko, hindi tama. Na basta ko lang sundan itong books na to, instruction, everything. Pag hindi ko naintindihan, bakit ito nangyari? Bakit
Okay. Kaya pala yun. Kahit alisin mo sa akin yung book, mababalikan ko yung proseso. Tama pa rin yung process. I hope na-get nyo po. If we will connect this, the word processing God's word properly, hindi ibig sabihin na basa lang natin. That's my point here. Hindi ibig sabihin narinig nyo lang kasi sinabi ni Pastor. No. Or nabasa ko sa Bible. Gawin. Probably that's the initial step natin na gawin yon. Pero dapat naiintindihan natin bakit natin ginagawa. Dahil kahit hindi mo na marinig yung reminder na yon, pag na-process mo na ng tama sa isip at puso mo, kahit wala yung nagsalita, mananatili pa rin sa isip at puso mo yung ginagawa mo rin. Kaya sabi ko rito, keeps us living His Word constantly. Alisin mo yung taong nagsalita sa iyo, yung nag-remind sa iyo. Alisin mo siya sa picture. Magagawa mo pa ba yung reminder niya? Ganun natin tinitingnan yung tamang proseso ng salita ng Panginoon. Ganun natin makikita kung magagawa natin ang tuloy-tuloy yung salita ng Diyos sa buhay natin. Kung unang-una, malinaw na sa Lord tayo nagsasubmit at humihingi tayo sa Lord ng understanding. Sa Kanya po nanggagaling yun. Hindi ko sinasabi ng understanding manggagaling sa, kumbaga po ay sa tao, no. Ginagamit lang ng Diyos ang tao. Pero sagad nanggagaling yung understanding. So in short, lagi nating babalikan si Lord. Lord, bakit ko ito ginagawa? Please help me, Lord, to understand. At pag naipaunawa po ng Panginoon yun, wherever we go, yan ay magiging lifestyle po natin. Kaya doon sa sinabi ni Paul sa 12 to 13, ang sinabi niya rito, I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether we're fed or hungry, whether living in plenty or in want. Sabi ni Paul, I can do all this through Him who gives me strength. I hope makuha natin yung context dito ni Apostle Paul. Nung sinabi ni Paul na I can do all things or all this through Him who gives me strength, ang context niya ni Paul ay kung paano siya naging kontento or content kahit nakakulong siya, nagagawa niyang ipangaral ang salita ng Diyos, kahit nakakulong siya, nagagawa niyang encourage sa mga kapatid, kahit nakakulong siya, pwede niyang gawin kung ano yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. Kaya sinabi niya, I learned the secret of being content. Naranasan ko na ako'y sagana. Naranasan ko na rin na ako'y wala. Pero natutunan ko na maging kontento. Ibig sabihin, nagpapasalamat sa Lord sa lahat ng situation. Kaya niya nasabi, I can do all this. Ano yung all this? Ang magpatuloy sa pagpapahayag, ang magpatuloy sa pamumuhay na nakalulugod sa Lord through Him who gives me strength. So, sa bagay na to, so kung halimbawa, i-quote natin itong verse na to, so dapat clear sa atin kung anong ibig natin sabihin, I can do all things who gives, or all this through Him who gives me strength. Kasi baka ma-misquote natin, ang hirap naman gawin. Diba? So, tapos i-quote natin itong verse na to, I can do all things through Him who gives me strength. Anong ibig natin sabihin? Ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos na alam mong magagawa mo talaga? Diba? We believe na ang salita ng Panginoon na to, una-una through Apostle Paul, ay totoo. At ang gusto ko maging clear sa atin dito, una, nagawa yung sabihin ni Apostle Paul kasi malinaw sa kanya yung tamang process or proseso kung paano ng salita ng Diyos ay naging totoo sa kanya. Sa puso at isip ni Paul, malinaw sa kanya ang paraan ng Diyos. So ito rin po yung gusto ko na maging clear sa atin. Yung contentment, I believe, kaya ito sinabi ni Paul sa verse 12 to 13, is based on the context kung ano yung naranasan niya from the past. Kaya nasabi niya, kontento ako. Diba? May mga situation sa buhay natin, hindi tayo nakukontento. Probably depende sa anong situation. Pastor, kasalanan ba na hindi ako makontento? Depende yan eh.
I heard from one of the author ng book, sabi niya, there's yung term niya na holy contentment or holy discontent, rather. Yung bagay na hindi ka nakokontento, pero dinagdagan niya ng holy. Kasi yun ay patungkol sa bagay na hindi pa sapat sa iyo yung nagagawa mo na dapat mong gawin para sa Diyos. Dito sa point ni Paul, yung sinabi niya rito na content sa lahat ng bagay ay doon sa bagay na pinaranas sa kanya ng Panginoon, kaya niya pa uling gawin yon. Kahit na anong hirap ang mangyari, kahit na anong pagpapagal, magagawa at magagawa niya pa rin. Dahil na rin sa kalakasan na binibigay sa kanya ng Diyos on that particular condition. I hope makita rin natin ito in a context na sinabi ni Paul. Kung mayroon lang tayo ngayong struggle, we can do things. Ano mang hirap yan, because of the Lord who gives us strength, based on that situation na binigay sa atin ng Diyos. Kung, di ba sabi ko nga last time, kung hindi sa atin binigay ng Diyos, hindi talaga mangyayari. Naalala nyo yung specific call and general call? Kung hindi para sa iyo, hindi ka makukontento sa isang bagay na hindi naman talaga para sa iyo. That's the point. Yun yung context dito ni Apostle Paul, which sa buhay po natin, maganda rin na makita natin dito na kontento ba tayo sa anumang bagay na mayroon tayo sa ngayon na binigay ng Diyos. Of course, ang background niyan is how we process the Word of God. Ano yung peace of God na mayroon tayo sa isip at puso na nagbibigay ng contentment sa atin? Tandaan niyo po yung sinabi ni Paul, which transcends all understanding. Kaya si Paul na kontento kasi pinaunawa sa kanya ng Diyos. Paul, kahit sa hirap, kahit sa ginhawa, I will provide all your need. Pwede ka nang samahan. Kasi yung background, malinaw na kay Paul. The peace of God is with him. Kaya maganda po na makita rin natin sa buhay na to, paano tayo nakukontento at paano ka nagkakaroon ng discontentment sa buhay. Ano ang effect ng Word of God na napoprocess natin sa tamang paraan sa buhay ko natin. Kaya nung title natin, sabi ko kanina, practice within. Dapat sa isip at puso pa lang natin, tama na yung proseso. Mag-practice na natin. Kasi magmamanifest talaga yun sa buhay po natin. And doon sa question ko, how do you feel about the statement that practice makes perfect? I believe this is true. This is real. Pag totoo na nagpa-practice tayo sa isip at puso pa lang natin, ina-exercise na natin yung Word of God, kung ano yung kayamanan nito sa buhay natin, magmamanifest at magmamanifest yan. Ibig sabihin, magiging familiar tayo sa buhay Kristiyano because of this situation. Hindi ibig sabihin hindi ka magkakamali. But in that particular situation, di ba magiging maayos po ang ating buhay. Even mga decision po natin, tutulungan tayo ng Panginoon. So pag tama, yung practice natin within, magmamanifest po yan ng tama. Yung application yan. Tandaan po natin, sabi ni Paul, even sa ating palang pagpo-process sa mind natin, meron ng peace. At sa pagsasagawa po natin, when we apply and practice whatever we have learned, the peace of the Lord or of God is there also. Kaya sabi ko po kanina, processing God's Word properly helps us manage our lives peacefully. So, kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta ang pag-process natin ng Word of God? Probably sabi ng iba, Pastor, ang hirap. Ang hirap i-process. Para bang hindi ko, Lord, maintindihan ng lubos kung paano. Kaya probably sa umpisa talagang ganun po. Lahat po tayo ay dumanas din. Pero po, this is my advice. The Holy Spirit is able to give you wisdom to understand His Word. Ano pong gagawin natin? Every time we hear the Word of God, kagaya ngayon, or every Sunday or Saturday, kung attend tayo, every time we hear the Word of God,
Ask God, ask the Holy Spirit to speak to you. Don't rely on your own wisdom. Kasi siya lang po makatutulong for us to process His Word. Laging ang tanong, Lord, bakit ko ito napapakinggan? Ano ang ibig sabihin nito sa akin? Tulungan mo ako, Panginoon. Because processing God's Word properly helps us manage our life peacefully. Doon si Lord mangungusap sa atin. Amen? So this is my last advice. Feed our minds and hearts with God's Word. And train them, the mind and the heart, to practice it constantly or consistently. So, kinakailangan na mayroon po dito tayo sa isip at puso. Na matapos ko ngayon na marinig ang salita ng Diyos, we feed. Makinig, pagbasa. Train them. Kinakailangan na sa isip at puso natin, nasasabi na natin ng malinaw, Lord, ito yung gagawin ko, ito yung nais mo sa buhay ko. Diba? Pag ako, Panginoon, medyo iba yung aking emotion, anong gagawin ko, Panginoon? Sa mind and heart pa lang natin, dapat mo-process na po natin yun. Para hindi tayo mabigla pag naroon na tayo sa scenario, sa mga decision making na gagawin natin. Kasi sa isip pa lang natin at sa puso pa lang natin, nililinaw na ng Panginoon anong gagawin natin. And at the same time, even yung pong tinatawag na self-control, may i-apply natin. Kasi the mind and heart is always on process. So pagka may mga problema, pag may stress, can you imagine kung paano si Lord gumungusap sa iyo, anak, be aware ng mga situations na ganyan. Yun yung bagay na I believe pwedeng gawin sa atin ng Diyos. Kung mayroon lang po tayong awareness sa paraan ng Diyos sa ating buhay. So huwag po tayong magsawa to feed our minds and our heart with God's Word. Listen, meditate, study. Huwag po tayong magsasawa dahil yan lang ang tanging paraan para tayo ay tulungan ng Diyos. Kung meron kang dapat nabigyan ng oras, ito malimit kong sinasabi. It is God in His Word. Dahil malaki ang magagawa sa buhay natin if we give time to Him and for His Word.